Magandang araw sa ating lahat. Bago natin pakinggan ang questions and answers, huwag kalimutan ang mag-like and share at sa hindi pa nakakapag-subscribe ay mag-subscribe na upang ma-notify kayo ng YouTube sa mga bagong uploads. Halina at atin nang pakinggan si Brother Eli Soriano. Sa itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot. Ano po yung pag sumanap po ba sa iglesia, matatanggal din yung kasalanan po. Pag sumanib, Matatanggal po ba yun? Oo, sa bautismo kasi, pinapatawad ng Diyos yung kasalanan ng nagbabalik loob sa Kanya. Pakinggan mo sa 2:38 ng gawa. Sige po. At sinabi sa kanila ni Pedro, "Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo." Yan, ang sabi sa Biblia ay, pagka ikaw ay nagbautismo, nagsisi, papatawarin ang iyong kasalanan. Nakasulat yan, kapatid. Ano po ba yun? Lakasan mo lang ang loob mo, kapatid, na tumalikod sa kasalanan. Kahit ano pang kasalanan ng nagawa mo, patatawarin ng Diyos yun sa bautismo. Magandang gabi po. Magandang gabi po. May tanong lang ako, Brother Eli. Sige po. Tungkol po sa, kung sakop pa rin ba ho tayo ngayon ng, yung kautusan na bawal kumain ng hinain sa mga Diyos-Diyosan, katulad kay Buddha? Ay, opo, sakop tayo. Mabatas po sa Kristiyano yun eh. Pakinggan nyo sa gawa, 15:28. Ito po ang sinasabi sa talata. "Sapagkat minagaling ng Espiritu Santo at namin na huwag kayong atangan ng lalong ang bigat na pasanin, maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan, na kayo'y magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan, at sa dugo, at sa mga binigti, at sa pakikiapid. Kung kayo'y mangilag sa mga bagay na ito, ay ikabubuti ninyo. Paalam na sa inyo." Ayan, sabi po ng mga apostol yan, iilag daw po tayo sa mga bagay na inikain sa mga Diyos-Diyosan. Bawal po yan. Hello. Ganun din po pagka nag-ano, kasi ang asawa ko po kasi Chinese. Pero siya, Katoliko, at talagang mga 2 years na po kami sumusubaybay sa palatuntunan po ninyo. Opo. Nasa pamilya po kami ng asawa ko, kanyang mother, hindi po namin iwasan na minsan sabi nila, birthday ng isang santo, kailangan kami mag-alay. Tapos yung mga inalay, yun, kinakain din namin. At the same time, kami yung 3 stick, nag-aalay, susunog sa kanila, ganun. Tapos may hinihiling kami para nananalangin doon. Bawal na bawal po ba yun talaga? Ano po yun? Paghahandog sa Diyos-Diyosan yun, kapatid. Sana matakot kayo sa Diyos na huwag niyong gawin yun. Kasuklam-suklam po sa Diyos yan, kapatid. Ganun po ba? Kasi gustong-gusto na ako at saka asawa ko, gusto rin namin padoktrina. Iyon na nga po ang umahadlang sa amin kasi... Ay, huwag po niyong igawing hadlang. Relihiyon po nila. Huwag po tayong magpahadlang dun sa maling paniniwala kasi, kapatid, di naman tayo maililigtas ng mga tao na maaaring makahadlang sa atin eh. Hindi naman po tayo maililigtas ng mga tao na yon. Tayo mismo ang gagawa ng ating pagsunod para tayo maligtas. Sa pagsunod po sa Diyos, you do not consider other people's wants and beliefs. Hindi po natin binibigyan ng pagpapahalaga sa pagsunod natin sa Diyos yung gusto ng ibang tao. Dapat ang masunod yung gusto po ng Diyos, kapatid. Kasi kung puro tao susundin natin, hindi tayo maliligtas, kapatid. Oo nga po. Kaya ang payo ko sa inyo, pati ng Mr. yung Chinese, mas maganda po sumunod tayo sa Diyos. Makikita nyo, makakawala kayo dyan sa maling paniniwala na yan. Brother Eli, may isa pa kong tanong tungkol Sige sa panaginip. Ano po bang ibig sabihin ng bituin sa panaginip? Kasi po, nung dalaga pa ako, nanaginip ako na
dumating yung hangin sa akin, nakikita ko na umaalon-alon dun sa ibabaw ng palayan. Pagkatapos, parang sinilikupan ako ng hangin. Pagkatapos, dala po ako doon sa isang bundok. Tapos pagtingala ko, may 3 star at yung isa doon bumababa at nakita ko siyang tao. Ngayon, ang tanong ko sa kanya, kayo ba ang nanay ko? Kayo ba yung lola ko? Kasi that time, yun lang ang patay sa pamilya ko, ganon. Hindi siya nagsasalita. Ngayon, nasalita ko sa kanya, kung sino man kayo, huwag niyo ko pababayaan. Tapos yung pagkasalita ko ganon, hindi ko talaga maklaro, pero tao po talaga siya. Tapos umakyat na uli siya doon sa taas, sa langit. Tapos bumalik siya doon sa pwesto niya, pero 3 star sila. Yung nasa gitna po yung bumaba. Alam niyo kapatid, yung sana mabigyan niyo ako liwanag. ang star po sa Bible, ang interpretasyon ng Bible sa star, anghel po yan eh. Anghel po yan. Oh. Sinasabi po sa Apokalipsis na yung mga anghel sinisimboliko ng star. Kaya po siguro yung panaginip nyo maganda yon dahil lumalabas meron kayong guardian angel. Brad Ellie, ano ba ang pinakamagandang gawin natin para magkaroon tayo ng kapayapaan at magmahalan tayo lahat-lahat? Iwasan na natin yung mga problema sa politics, sa religion, para maaliwalas ang ating pamumuhay. Alam mo, hindi natin maaalis yung gulo sa politics at saka gulo sa paligid. Imposible, kapatid, maalis yan. Hanggang bumalik ang Panginoong Hesus, hindi maaalis yan. That is just proving the presence of evil spirits and Satan on this world. Nandito ang demonyo, kapatid na Dani. Ibig niyo po sabihin, nandito rin yung mga alagad ng demonyo. Kaya hindi maaalis yung gulo na yan. Pero pwede tayong magkaroon ng kapayapaan within ourselves. And within ourselves, between ourselves and our God. Sinasabi yan sa 5:1 ng Romans. Ang sabi ganito. 5:1 po ng aklat ng Roma, yaman nga na mga inaaring ganap sa pananampalataya, meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Ngayon, ang sabi, pwede tayong magkaroon ng kapayapaan sa Diyos. Sa mundo, walang kapayapaan dito na nananatili eh. Sa mundo, puro gulo, envy, hatred, competition, sometimes unfair competition. Most of the times, unfair competition. Nandito sa mundo ang strife, ang factions, hindi po pwedeng tumahimik yan eh. Andito ang wars, mga pagdidigma, hindi maaalis yan hanggang dumating ang Panginoon. Kaya lang, we can still have peace in our hearts. Peace between us and our God. Ang sabi ng Biblia, through Jesus Christ our Lord, magkakameron tayo ng peace o kapayapaan. Paano tayong magkakaroon ng kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo? Yung aral ni Kristo, yun ay nagtuturo ng kapayapaan yun, the words of our Lord. At ang sabi doon sa Colossians chapter 3 verse 15, ang sabi, let the peace of Christ dwell in your heart. Ang sabi, if it is not possible for the peace of Christ to dwell in our homes, in our community or in our nation, but it is very much possible for the peace of Christ, of God, to rule in our hearts. Sabi niya, let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body, and be ye thankful. Ang sabi niyan. Kaya, kung hindi man po pwedeng manatili ang kapayapaan sa bahay, dahil maaari sa bahay mo, meron ka rin kalaban, at mga anak mo, asawa mo, maaaring meron ding gulong hatid sa buhay mo, at least sa puso mo, magkaroon ka ng kapayapaan. At para ma-attain yan ng tao, yung salita ng Diyos ang dapat mailagay sa ating puso. Nasa 119, verse 11 of the book of Psalms. Ang sabi, pakinggan nyo. Ang salita mo'y
aking iningatan sa aking puso upang wag akong magkasala laban sa iyo. Ayun. Ang salita ng Diyos ang inilagay sa puso. Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. Ang sabi ni David. Yung salita ng Diyos, pag yun ang nalagay sa ating puso, we are free from sins. Sinning against our Lord. We may sin unintentionally to our fellow men. Pero sa Diyos hindi tayo magkakasala. Kung ang salita ng Diyos nasa ating puso, and you will feel real peace and happiness pagka may salita ka ng Diyos sa puso. Yun ang ating masasabi dyan, kapatid. Ibig po palang sabihin, Brother Eli, sa panahon natin ito, kahit maraming programang itinatag ang tao, parang mga, kumbaga po, programa para sa kapayapaan, ay hindi na rin yan natin na dapat naasahan pa. Hindi kahit nga may United Nations, may gera pa rin ng mga bansa, di ba? Ayun nga po. May mga League of Nations na tinatawag. Ano pa rin, magulo pa rin. Hindi naman naaalis Bata pa ako, may gera na. Hanggang ngayon, matanda na ako. May gera pa rin, kapatid na Dani. Yun nga po ang kapansin-pansin. At akala kasi po ng marami, naghahanap kasi po lagi ang tao ng masisisi pag mayroong kaguluhan, pinalitan natin ng Pangulo. Ganon din. At nagplano na naman yata ang palitan. Ibig po palang sabihin, ang tunay na kapayapaan ay na kay Kristo kung tatanggapin natin sa ating mga puso. O yung kanyang mga salita. Ayun. Real peace is in Christ. Ayan, sana because Christ mismo is our peace. Sinasabi yan sa Ephesians chapter 2 verse 14. Pakibasa natin yon sa chapter 2 verse 14 of Ephesians. Sapagkat siya ang ating kapayapaan. Nasa English ang sabi, for He is our peace. Yun. Who hath made both one and hath broken down the middle wall of partition between us. Ang sabi diyan, siya ang ating kapayapaan. Si Kristo ang talagang tunay na kapayapaan ng tao. Pag nakita mo yung tunay na Kristo, ay may kapayapaan ka, kapatid. You will feel peace in your heart, even if you are at the middle of strifes and enmities. Makakaramdam ka ng kapayapaan pagka ikaw ay may Kristo sa puso. Magandang gabi po. Itanong, marahil po masasagot nyo at napakadali, kaya lang po hindi pa to natatanong sa aking panonood sa TV at pakikinig sa inyo. Ito po'y, ang gusto ko lang pong itanong, nasaan po ba ang kaharian ni Haring Herodes at ni Poncio Pilato nung panahon ni Jesus Christ, dahil nung magtaksil si Judas, karakarakas siyang napahuli at nahirap kay Herodes at nahatulan siya. Ito po ba'y katulad ng Amerika sa ngayon na maraming bases ang Amerika sa iba't ibang bansa? Ito po ba'y nasa Jerusalem o nasa Roma ang kaharian ni Haring Herodes? Ganito po, kapatid. Ang Roman Empire po ay isang system of international government. Halimbawa, nasakop niya po ang Jerusalem, ang Israel, Meron po siyang mga designate na mga hari, mga prokurador, mga gobernador. Ay, naputol yata ang linya nila. Ganun po yon. Si Haring Herodes po ay sakop siya ng, ang kaharian niya within the immediate premises of Jerusalem. Nasasakop niya nga ang ating Panginoong Jesus At nakikita nyo, pati si Juan Bautista, sakop din nung sinasabi si Herodes. Ngayon, ganito po yan Lahat naman yung mga yan, pati si Herodes, pati yung mga gobernador, pati yung mga iba't ibang mga opisyal, nasa ilalim naman ng Imperyo Romanong tinatawag, the Roman Empire. Kasi ang imperyo po ng Romano, hindi naman isang bansa lang yung nasakop niyan Para rin yung imperyo nung araw ng si Haring Nabucodonosor. Marami po siyang mga sakop na bansa.
Ngayon, ang Imperyo Romano, marami pong sakop na bansa yan, kapatid. Kasama na dyan ang Israel at isa sa mga opisyal niyan, yung mga namuno nung mga, kumbaga, sa gobyerno ng tao. Kasi pinagbukod nila po yan yung mga saserdote ng Israel, yung kanilang mga opisyal doon sa kanilang lahing mga Hudyo, napailalim din yun sa mga opisyal ng Romano kapatid. Ganun po yun. Kaya, kung tinatawag mang hari si Herodes, hari dyan doon sa, mismo kung saan lugar sa Israel siya dinesignate ng Imperyo Romano. Malawak kasi yung Imperyo Romano, kapatid na Dani. Sayang naputol yung line ni... Magandang gabi po. Opo. Brother Eli, ayun, may tatanong lang po actually, I'd like to ask or seek an advice sa inyo. Sige po. Kasi po, actually, meron ho kasi akong manliligaw. Actually, meron na ho kaming pagkakaunawaan. Kaya lang po ang problema, separated po siya. Tapos meron na po siyang isang anak. 2 years na po siyang separated, but it's not yet legally annulled. So, gusto ko lang ho kasing itanong kung do I still have to continue this? Sabi mo, may pagkakaunawaan na kayo Ibig mo ba sabihin? Pag nagpayo ko, kapatid, puputulin mo yung pagkakaunawaan nyo. Opo. Baka naman kaya maging masama sa inyo. Kapatid. Hindi po, gusto ko po kasing malaman kung how would I be able to do that on a nice way. Kasi ganito. So therefore, you have really the intention to part ways, no? It is within your heart na huwag ka magpatuloy sa kanya. Opo. Unang-una, meron ka namang legal basis nun Actually, hindi siya annulled ang kanyang marriage, ano? Kasi po, sa paningin ng tao, hindi kanya pwedeng ikasal, di ba? Opo, civilly wed po siya. Oo, Opo. Hindi pwedeng ikasal siya. Opo. Kawawa ka naman. Lalabas, kabit ka, di ba? Miski naman sa harap ng Diyos, kawawa ka rin dahil lalabas, mangangalon niya ka, kapatid. Opo. You will be an adulterer. Kaya kung ako ikaw, payong kapatid, although it may sound harsh, it may sound it may not sound sweet sounding to the ear of your boyfriend. Ang mas papayo ko sa iyo, heed to the counsel of God sa Biblia. Apo, kung mag-aasawa ka, mas maganda yung binata. Apo. Actually po, yung father ko, he would often read me yung verse sa Bible. Yung regarding po dun sa pag-aasawa nga. Oo, mas maganda. Opo. Kasi ang sabi sa Bible, let marriage be honorable above all. Nasa 13:4 yan ng aklat ng Hebrews. Ang sabi ganito, pakinggan mo. Maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa at wag nawang magkadungis ang higaan sapagkat ang mga mapakiapid at ang mga mapangalon niya ay pawang hahatulan ng Diyos. Kaya para maging marangal yung pag-aasawa mo, hindi ka naman mauubusan siguro ng ng sutos, di ba? Di humanap ka na nung talagang walang pananagutan. Mahirap naman kasi mag-asawa ka agad may anak ka na. Di ba? May anak na siya. Ituturing mo rin na anak niya, anak mo yun, di ba? Opo, yun rin po yung sinasabi sa akin ng parents ko kasi baka daw po kasi siyempre masaktan ko yung bata. Magiging usapin namin dalawa yun. At saka magkakaroon kayo ng lamat ang pagsasama nyo. If in case, halimbawa, hindi mo nakasundo yung anak niya, di ba? Opo. Hindi ka gusto rin naman ng anak niya, mahihirapan ka rin. Ikaw din ang mahihirapan nun. So, for your own benefit, siguro mas maganda na pumili ka na ng poging binata, no? So, paano ko sa kanya ipapaliwanag yun? Di sabihin mo sa kanya na gusto mo mag-asawa to be legally married. Hindi ka naman pwedeng pakasal sa kanya Dapat maintindihan niya naman yung tayo mo, di ba?
Kasi po actually, inaayos na rin po nila yung annulment. Kaya nga lang po, syempre matatagalan yun, di ba? How are they sure na ang annulment maayos? You have to give the court valid reasons for the marriage to be annulled. Hindi naman basta yun nagagawa kapatid. May hearing pa yan Opo. Kaya mahirap yun. Okay. Nasa sayo yun. Pero kung ako ikaw, hanap ako ng iba. O kaya hindi ako maghahanap, maghihintay na lang ako. Baka malay mo, may utusan ng Diyos papunta sa'yo. Opo. O, diba? Malay mo, mabanda dyan sa'yo si Blood Willie. O, diba? Ganun o. Ganun lang yun. Opo. Ano ba address mo, Iya? Magandang gabi ko, Brother Eli. Magandang gabi po. May tatanong na po sana ako. Sige po. Meron na ba lihim na pangalan ng Ama? Lihim? Opo. Sa Biblia, merong pangalan ng Ama na itatawag sa Kanya pagdating ng araw ng Kanyang mga anak. Kaya hindi ko naman masabing lihim dahil wala namang ganong termino sa Biblia, no? That is something that is to come in the future. Mahahayag yan. Actually, sinasabi doon sa Biblia, kapatid na Willie, pakibasa mo yun. Apo. Sabi po yan sa aklat ng Apokalipsis, ganito po ang nakasulat sa 3, at ang talata po ay 12. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos, at hindi na siya lalabas pa doon. At isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem na mananaog buhat sa langit mula sa aking Diyos at ang aking sariling bagong pangalan. Yeah, merong bagong pangalan no? Kaya lang, dun pa malalaan yun pagka nagtagumpay ka. Doon na mismo yon sa kaharian ng Diyos, kapatid. Hello. Brother Eli. Kasi ang totoo, ang AirPod ko po, miyembro ng ako. Nako, katakot-takot na ano yan. Yun nga raw po, ang ikaw pangalan ng Ama, ano raw? Uha. Ocha. Tapos yung nga raw po na, bakit daw yung inano niyo sa akin tungkol doon sa ang sanggol. Bakit daw lahat ng sanggol pare-parehong ang sinasabi ng mga sanggol pag nilalabas? Yun daw ang pangalan ng Ama sa pangalan ng Ina, tinatawag daw ng bata yun. Mali yun. Walang batayan sa Biblia yun, kapatid. Ano yan sabi-sabi lang yan tinan mo, pag tumatawa tao, pare-pareho ng tawa. Meron bang tawang Ilocano? Meron ba nun? Meron bang tawang Hapon? May tawa bang Incheck? Di ba pag tumawa, di ba? O, sige, isipin mo. Dahil ba ron, yun ang pangalan ng Diyos? Ba't naman kaya ang pangalan ng Diyos ini-ascribe mo doon sa nalulungkot na bata o sa may ihi sa... Kasi yung bata kung umuha pagka may ihi o kaya may tais siya o kaya gutom siya. Ba't naman dun pa ipinangalan ng pangalan ng Diyos? Ba't di na lang dun sa tawanan? Di ba? Hindi pwedeng pagbatayan yan kasi kaya nga may Biblia, yan ang written word of God. Yan ang pinakamagandang batayan ng pagkilala sa Diyos dahil yan ang galing sa Kanya mismo. Pero kung mga naniwala tayo ng mga sabi-sabi na yan, pakinggan mo sa Colosas 2:8. Ito po sinasabi ng talatang ito, Colosas 2:8. Kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pagdaraya, ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan, at di ayon kay Kristo. Hindi ayon kay Kristo. Salit-saling sabi lang ng mga tao, mga filosofya. Ganyan yung paniniwala niyang ako na yan Kasi sad po sa akin ng AirPod ko, kasi under doctrination po ako ngayon sabi niya sa akin, pag namatay ka raw, pag ano raw ang itatanong daw sa iyo ng Ama, tatanong daw sa iyo kung ano ang pangalan ng Ama. Maliligtas ka na raw. Ang tanong ko naman sa kanya ganito, paano kung
maganda yung lahat ng utos ng Diyos nagawa mo, tapos hindi mo naman alam yung pangalan ng Ama, maliligtas ba ako? Tapos kung nakagawa naman ako ng mga kasalanan at alam ko naman ang pangalan ng Ama, at paano naman ako? Alam mo kapatid, hindi naman itatanong sa'yo ng Ama yung kanyang pangalan. Hindi niya itatanong yon, sasabihin niya sa'yo yon. Nakasulat sa Biblia, ipahahayag sa'yo ng Diyos ang kanyang pangalan. Hindi niya itatanong sa'yo, it will not be a test for you. Ngayon, meron tayong ginagamit na pangalan, yung kanyang katutubong pangalan, yung Ama. Ang sabi sa Biblia, ang iyong pangalan mula nang walang pasimula, yun ang Ama. Nasa 63:16 yun ng Isaias. Kaya huwag ka maniwala doon sa sabi-sabi, kapatid. Mas mabuti na yung magbatay ka sa Biblia dahil nakakatiyak ka na ang ginagawa mo at sinasampalatayanan mo, may batayan. Kumbaga sa musika, may nota ka. Yung sa tatay mo, walang nota. Ang isa ko pong tanong sana yung tungkol po sa personal hygiene, ano po. Kasi, Sige po. sangayon din po sa scientificong pagsasaliksik, yun daw pong isang sangkap doon po sa ating toothpaste na ginagamit na nagpapabula po, ay nagkokos daw po ito ng cancer. Ano po? Meron po bang nababanggit sa Biblia tungkol po sa ating personal hygiene? Meron po naman, meron. Sinasabi po diyan sa unang Korinto, pakinggan niyo po sa 14:40. Ito po ang nakasulat sa 14 at 40. Datapwa, gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. Sa Greek, kapatid na Luz, ang pagkakasulat diyan. Pakibasa mo nga sa English Sa yung English, let all things be done decently and in order. Ayan, may kaayusan at may kalinisan. Ayan, sa talagang tamang ano niyan, may kalinisan, may kaayusan. No? Ang pagiging malinis po, sabi ng iba, cleanliness is next to godliness. Sabi nila, hindi po ba? Pero ang totoo po niyan, cleanliness is godliness. Cleanliness is a part of being godly. It is a part of being holy, yung pagiging malinis. Pakinggan niyo po sa isang talata ng Santiago 3:17. Ngunit ang karunungang buhat sa itaas ay una-unay malinis, saka mapayapa, banayad, madaling panaingan, puspos ng kaawaan at ng mabubuting bunga, walang inaayunan, walang pagpapaimbabaw. Ayan, ang karunungan pong buhat sa itaas, ang sabi ni Santiago, malinis Kaya po, kung yung karunungan buhat sa taas malinis, lahat po ng kalinisan, itinuturo ng karunungan ng Diyos. Kaya yung tanong nyo, yung personal hygiene ay utos ba ng Diyos yan? Nasa diwa po ng kasulatan yan, yung pagiging malinis sa pamamagitan ng malinis na pamumuhay. Sinasabi, sa Pilipos po, 4:8, ganito ating mababasa. Ito po nakasulat sa talata, katapus-tapusan, mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin. Ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay isa sa inyo. Ayan, anumang bagay kang malinis, yun ang isipin ninyo, gawin ninyo, at ang Diyos ng kapayapaan ay isa sa inyo, ang wika po ni San Pablo. Kaya po, ibig lang ipakita sa atin, talagang yung kalinisan, kasi pag sinabi pong kalinisan, hindi lang naman isang bagay yan Yung personal hygiene po, kapatid, bahagi po yun ng pagiging malinis ng tao. Ang totoo, yun pong paglilinis ng ating pamumuhay, pangunahin na sa Diyos yun, kasama po yung paglilinis ng ating katawan, and that is but sensical. Kasi, isipin nyo, pag hindi ka naligo, yung residue
yung residue po nung mga pawis mo, yung mga, kasi pag pinapawisan ka, merong partling taba na lumalabas, kaya nangingintab ang mukha mo eh. At yun po'y naiiwan sa balat, natutuyo yun. Nagho-hold po yan ng bakterya. Yun namang ating pawis, meron po mga uric acid dyan at iba't ibang asido, na pag hindi mo rin nilinis yan, yung hindi ka naligo, mag-i-stay yan dyan sa balat mo, mababarahan bandang huli, magkakaroon ka ng mga infected pore, magkakatigyawat ka, tapos yung ibang mga parte ng katawan mo, nasasarhan yung pores, hindi nakakahinga. Humihinga po kasi yung pores, scientifically speaking. Our body breathes. Ayan po. Ngayon, pagka nagliligo ka, naaalis yung mga dumi na yun, kapatid. Na nag-aalaw siya ngayon ng mas mabuting excretion through the skin. Because the skin is the largest organ of the body. Pagka hindi mo lilinisin yan, maraming hindi maganda. Kaya po, yung paglilinis ng katawan, paglilinis ng ngipin, paglilinis ng tenga, ay bahagi po yan ng kalinisang itinuturo sa atin ng Biblia sa 3 ng 2 Timoteo, versikulo 17. 3 at 17 po ng 2 Timoteo. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ayan, ang tao ng Diyos ang wika para maging sakdal, tinuruan siyang lubos sa bawat gawang mabuti. Kaya lahat ng kabutihan, pati ang kalinisan, tinuturo po yan sa tao ng Diyos, kapatid. Wala pong duda dyan. Bahagi po ng aral ng Biblia yan. Yun lang po. Marami pong salamat, Brother Eddie. Salamat po. Good evening po. Opo. Gusto ko lang pong malaman kung may nakasulat sa Biblia na kapag nagkamali ang ating kapwa o kaya nagkasala, dapat natin siyang ituwid dahil kung pababayaan natin siya, tayo naman ang magkakasala. Conforme, kapatid, sa kapwa, no? Hindi lahat ng kapwa pwede mong ituwid eh. Diyan pumapasok yung ano ni kapatid na Willie, yung kanyang tawag dito, yung contradiction ba? Ang sabi, huwag mong sawayin ang mangmang sa kanyang kamangmangan. Ang sabi, merong mangmang na bawal sawayin eh. Kasi may mangmang na alam na kasi ng Diyos na hindi naman makikinig sa'yo eh. Kaya paano mo naman sasawayin pa yung hindi naman makikinig na? Kaya conforme yan sa tao. Ang isang ipinapatuwid ng Diyos sa atin, yung kapatid natin sa pananampalataya, isang kasama sa paglilingkod sa Diyos, na pagka nagkakamali, pagsasabihan mo. Pakinggan mo ang sabi ni San Pablo sa Thessalonica. Ang sabi, pangusapan mo siyang parang kapatid, huwag mo siyang ituring na kaaway. Sabi po yan sa 3 ng 2 Thessalonica sa talatang 15. At gayunmay, huwag ninyong ariin siyang kaaway, kundi inyo siyang paalalahanan tulad sa kapatid. Ayun. Huwag niyo ang wika siyang ituring na kaaway, kundi inyo siyang paalalahanan tulad sa isang kapatid. Maibig sabihin, kapatid, talagang sa kapatid, kailangan pagka nagkakamali, itutuwid mo. Pero hindi lahat ng tao, kapatid. Yun lang po. Maraming pong salamat. Salamat. Meron ho akong tinanong na pare dito sa Malolos. Tinanong ko sa kanya yung tungkol sa Mateo 23:9 na huwag niyong tatawagin amang sino mang nandito sa lupa. Tinanong ko sa pare yun. Sagot niya sa akin, hindi naman daw nila pinapantay ang sarili nila sa ama. Wala namang sinasabing pantay doon eh. Pinag-uusapan doon yung patawag. Tingnan mo, ililigaw ka. Huwag kang papayag na ganun. Pag ako sinabihan nun, batukan ko yung magsasabi nung ganun eh. Wala naman nakasulat wala naman sa best na makapantay eh. Ang sinasabi, pagpapatawag. Pag nakipantay ka, satanas ka na nun. Dahil ang gustong makipantay sa Diyos, yung satanas. Hindi nga sila satanas. Nagpapatawag naman sila. Di mala satanas din naman sila. Anak din sila ng demonyo. Kasi bawal nga magpatawag ka ng amay. O tumawag ka naman ng ama, ikaw namang alagad. Bawal yun. Huwag nating
Wag nating ang Biblia iliko. Nasa Biblia, mga kababayan Pilipino, huwag kayong magalit sa akin. Magalit kayo sa mga gagong pastor nyo. Niloloko kayo. Nakasulat huwag ninyong tawaging inyong ama ang sino man tao sa lupa. Tao ba siya o hindi? Tao. Di ba tao yung pare? O, ba't mo tatawaging ama? Bawal nga ni Kristo. Reverend pa. Call no man your father upon the earth, for one is your father which is in heaven. Di ba kaya liwanag din naman sinabi na makipantay sa Diyos? Wala namang ganun Sinabi diyan, call, huwag tawagin. Call no one your father in earth. Huwag niyong tawagin ama niyo ang sino man tao sa lupa. Alam mo, ang ano pa niyang mga pare, sila raw ama ng kaluluwa. Matindi ang aral nila na yan. Ang papa raw, ama ng kaluluwa. Ha? Ang sabi niya, ang kapulungan ding ito ang tumawag sa kanya na ama at doktor ng lahat ng Kristiyano. Yan. Sa pananampalataya ng ating mga mininuno, Aklat Katoliko, sa pahina 133. Biro mo, ama, doktor pa ng lahat ng Kristiyano, sabi. Matinding claim niyang ginagawa ng mga pari. Sa harap ba ng katotohanan sa Biblia? Kayo ba, paluloko mga kababayan Pilipino, pagkagagago naman natin, kiniwaliwalag naman, isinalin sa Tagalog, pareho rin naman sa English, pareho naman sa Greek. Huwag mong tatawagin ang sino man tao sa lupa na ama, sapagkat iisa ang inyong ama, natatawagin yung ama, yung nasa langit. Kaya sabi ni Kristo, pag nananalangin kayo, sabihin nyo ganito, ama namin, nasa langit ka. O di nasa langit, wala sa Roma, tanga. Namang hirap sa inyo. Yung ano naman, tinanong ko nga yung sa rosary, na huwag kayong paulit-ulit. Pero ang katwiran naman ho niya, okay lang yun, basta may kabuluhan. Anong okay basta may kabuluhan? Mali yun. Sabi nga, yung walang kabuluhan, yun ang paulit-ulit, nawawalang kabuluhan yun. Walang kabuluhan po. Sa pananalangin nyo, huwag nyo gamitin walang kabuluhan paulit-ulit. Pag inulit-ulit mo, wala nang kabuluhan. Bakit? Hindi kasi makulit ang Diyos. Ang ibig nilang pakita dyan, filosofya Nasasabihin nila, pagka raw makabuluhan, pwedeng ulit-ulitin. Ay, mali. Mali yun. Bakit? Ituloy mo ang verse. Pakituloy mo sa 6:8. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila sapagkat talastas ng inyong ama ang bagay na inyong kinakailangan. Therefore, makabuluhan man at kailangan mo man, hindi mo dapat ulit-ulitin. Kasi talastas niya na yung kailangan mo Ba't mo kailangan ulit-ulitin? Kaya yung pag-uulit-ulit mo, yun ang nagpapawalang kabuluhan doon sa pananalangin mo. Pinipilosofya lang nila yan. Ako, hindi sila uubra. Kaya gusto mo, tawagin mo sa diskusyon yung mga yan Kahit patayin na ako lalabanan ko yung mga yan Para lang mailigtas ko kayong mga kababayan Sasabihin mo, yung walang kabuluhan ng masamang ulit-ulitin, yung bang may kabuluhan, pwede mo nang ulit-ulitin? Hindi naman ganun ang konteksto Ang nasa konteksto, alam niya na, kaya huwag kang mananalangin ng paulit-ulit dahil alam niya na ang kailangan mo bago mo pahingin. O ibig sabihin, makabuluhan ba yung alam niya? Makabuluhan. Di ba? Yung kailangan mo, makabuluhan ba o hindi? Makabuluhan. Pero bawal na ulit-ulitin mo dahil alam na naman niya yun bago mo pahingin Ba't mo ulit-ulitin? Yun ang konteksto ron. Yun ang tunay na kahulugan ron. Para pakahuluganan mo na pagka makabuluhan paulit-ulit, labag ka talaga sa sinasabi ng Biblia, Patigas ang pungo mo. Eto pa, paano po ninyo titimbang ang mga salita sa Biblia? Hello? Alam mo, kapatid, hindi tinitimbang ang salita sa Biblia. Ang salita sa Biblia, binabasa, sinasampalatayanan, saka sinusunod. Hindi tinitimbang. Ang tao ang tinitimbang at ang panimbang yung salita ng Diyos. Pakinggan mo sa Daniel 9, ganito mababasa. Ganito po ang ating mababasa dito po sa aklat ng Propeta Daniel. Ito po'y nasa 5 at ang talata po ay 27. Tekel, ikaw ay tinimbang sa timbangan at ikaw ay nasumpungang kulang. Ayun. Tinimbang ang wika sa timbangan, ikaw ay nasumpong ang kulang. Yung tao ang tinitimbang.
Pero yung salita ng Diyos, hindi tinitimbang yun, kapatid. Nasaayon ba sa Biblia na tawagin ang mga kapitalista sa waiting Lord o ang mga kapitalista sa paggawa ng mga bawal na gamot na drug lord? Kasi nasasangkot ang pangalan ng mga lalalang sa ng sanglibutan. At tayong mga Pilipino ay nagkiklaim na ang bansa natin ay Christian country. Hindi naman kasi lahat ng Lord tumutukoy sa Diyos. Merong mga Panginoon na mababagsik, sinasabi ng Biblia. Pakinggan mo, ha? Ito po ang sinasabi naman sa aklat ng unang Pedro sa 2:18. Mga alila, kayo'y magsisuko na may buong takot sa inyong mga Panginoon, hindi lamang sa mabubuti at mahihinahon, kundi naman sa mababagsik. Ayon. Tingnan mo, ha? Ang tawag dyan sa English, forward, Hindi forward, forward. Ang tawag ko doon sa mga ministro. Ano ba? Ministor. Servants, be subject to your masters with all fear, not only to the good and gentle, but also to the froward, ang sabi ng Biblia. Yung mga mababagsik, merong Lord or masters na tinatawag na mga Panginoon ng tao yon. Halimbawa, alila ka, Panginoon mo. Merong mababagsik na Panginoon Kaya nga, sa Biblia, maraming pinaggagamitan ng salitang Panginoon. Hindi lamang ang Panginoon Diyos, kapatid na Diyos. Kaya, kung magamit man yan doon sa mga waiting Lord, drug Lord, mga kung ano-anong mga Lord, no? Pwede naman po yun. Basta pag gagamitin natin yan sa Diyos, specify natin who is that Lord. Bawa, Lord Jesus Christ or Lord God the Father in heaven. Ayan. Para ma-differentiate sila dun sa ibang Lord. Ganun po yun, kapatid. Magandang gabi po. Pwede lang po sana magtanong. Sige po. Kailan po ba nag-umpisa ang Body of Christ? Body of Christ? Opo. Kung ang tinatanong nyo sa Biblia, Opo. ay nag-umpisa po yun noong itayo niya ang iglesia, kasi ang iglesia, yun po ang tinatawag na Body of Christ. Ngayon, kung ang tatanungin nyo sa akin, yung Body of Christ na literal, nag-umpisa yun dun sa tiyan ni Santa Maria. Pero yung Body of Christ, yung mystical Body of Christ, which is the church, nag-umpisa po yan sa panahon ng mga apostol, 12 apostol. Bakit niyo po tinanong, kapatid? At saka yung ilan po bang bautismo na binanggit sa Biblia? Maraming bautismo sa Biblia. Halimbawa, yung bautismo ng mga Israelita, no? Meron naman bautismo ni San Juan Bautista. Meron naman bautismo ng Panginoong Jesus. Meron naman bautismo ng Espiritu Santo at ng apoy. Kaya bali 4 na bautismo yung sinasabi sa Biblia, kapatid. Yan lang po kasi gusto ko sana yung i-clarify lang. Kasi sa amin kasi tinatanong namin yan, parang hindi nasagot. Pwede ba, brother, sir? Isa-isahin po natin, no? Yung mga sinabi ko, bibigyan natin ng talata, ho. Basahin niyo po sa inyong screen. Merong bautismo na ginanap sa mga Israelita. Sa unang Korinto, Kapitulo 10, at ang versikulo ay 4. 4 ba yung kapatid? Umpisahan po natin sa 1. Sa 1. Sige. Ito po nakasulat sa atin pong mabasahing talata. Sapagkat hindi ko ibig, mga kapatid, na di ninyo maalaman na ang ating mga magulang ay nangapasailalim ng alapaap, at ang lahat ay nagsitawid sa dagat, at lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat. Kaya meron pong baptism na naganap sa Israelita nung sila'y nasa dagat at natatakpan ng alapaap. Isa po yan. Meron naman pong isang bautismo pa
yung bautismo ni Juan. Nasa Gawa ng mga Apostol yun, kapatid na Willie. Apo, ang sabi naman po dito po sa Gawa sa 19, ito po ang ating mababasa sa talata 2. At sa kanila'y sinabi niya, tinanggap baga ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y magsisampalataya? At sinabi nila sa kanya, hindi man lamang namin narinig na may ibinigay na Espiritu Santo. At sinabi niya, kung gayo'y sa ano kayo binautismuhan? At sinabi nila, sa bautismo ni Juan. Ayan, merong bautismo ni Juan, ano? Kaya dalawa na yan. Meron pang isa, yung bautismo ng ating Panginoong Jesus. Pakinggan mo sa Mateo o sa Marcos 10:39. Ito po ang sinasabi naman po dito. At sinabi nila sa kanya, kaya namin. At sinabi sa kanila ni Jesus, ang sarong aking iinuman ay iinuman ninyo. At sa bautismo na ibinautismo sa akin, ay babautismuhan kayo. Ayun, sa bautismong ibinautismo sa akin, sa kay Kristo, yun, ano? Babautismuhan kayo. Ang sabi ron, sa Marcos 10:39. Kaya, tatlo na yan, ano? Tapos ang sabi ni Juan, yung dumarating pagkatapos niya, magbabautismo naman sa Espiritu Santo at sa apoy. Pang-apat na yon. Pakibasa, kapatid na Willie. Sabi naman po yan sa 3 at 11 ng Mateo. Sa katotohanan ay binabautismuhan ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Tatapwat ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kaysa akin, na hindi ako karapat dapat magdala ng kanyang pangyapak. Siya ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. Ayon, ang Panginoong Jesus naman yon, kapatid na Willie. Babautismohan niya ang mga tao sa Espiritu Santo at sa apoy. Kaya 4 na bautismo yung maliwanag na sinasabi sa Biblia, kapatid. Okay po? Hello po, meron ba tayo pong mabasa sa Biblia yung tungkol sa body of Christ? Mabasa na? Yung kailan nag-umpisa yung body of Christ? Kailan nag-umpisa? Yun nga yung iglesia, yung body of Christ, kapatid eh. Di nag-umpisa yun nung itatag ng ating Panginoong Jesus, di ba? Doon nag-umpisa yun. Nung matayo ang iglesia ng una sa Jerusalem, yun nga yung body of Christ. Mabuti basahin natin sa unang Korinto 12:27. Pakinggan mo Ito po ang nakasulat sa 12:27 ng unang Korinto. Kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa'y sama-samang mga sangkap niya. Ayun. Ang sabi diyan, kayo ang katawan ni Kristo. Ye are the body of Christ and members in particular. Sinasabi dun sa 12:27. Ang tinutukoy diyan yung iglesia. Kausap ni Pablo dyan yung iglesia sa Corinto. Magandang gabi, Brother Lee. Opo, magandang gabi po. Tatanong ko lang kasi na-discuss niyo dati na merong bagay na hindi alam ang Diyos. Di ba? Meron po siyang hindi pinapakialaman kasi. Apo. Paano ho niya na ibigay yung apocalypse? Bali, future pa ho yun. Events po yun, kapatid. Events. Pangyayaring magaganap sa hinaharap. Hindi po yun desisyon ng tao. Ang desisyon po ng tao, sinasabi namin whether if you are going to turn right or turn left, nasa sayo po yun. Hindi pinakikialaman ng Diyos yun. Pag hindi ka pa nagdidesisyon, hindi niya pinanghihimasukan kung ano magiging desisyon mo. Pero, meron na po siyang kalkulasyon na sinasabi sa mangyayari dahil nakikita niya na ang takbo ng isip ng tao. Meron talagang taong ayaw sumunod, lalabag. Kaya alam niya na may lalabag. Pero, wala siyang idinidesignate o itinatakdang tao na lalabag. Nasa tao po yun. Yung desisyon na yun. Okay. Meron ho kayo mga binabanggit minsan na kautusan sa lumang tipan na sabi nyo, binago na. Hindi ho ba? Opo. Ano ho ba talaga yung ano ho ba yung iba na nakasulat sa lumang tipan na hanggang ngayon, sinusunod pa rin natin kung meron man? Alam nyo kasi, kapatid, ganito
ang lumang tipan, napapagkamalian ng iba. Kung binasa mo sa Deuteronomio, akala lumang tipan. Pag binasa mo sa Isaiah, akala lumang tipan. Hindi po ganon. Ang lumang tipan na kinukonsider ng Biblia, yun pong nakasulat sa 2 tapyas na bato, kapatid. Yun po yung tipan na ibinigay ng Diyos sa bundok ng Sinai. Yun ang tipan na unang tipan ang tawag. Tapos nagbigay uli ang Diyos sa kanila ng bagong tipan, yun naman yung ipinangaral ng Panginoong Hesus, kapatid. Ngayon, parehong sa Israel ibinigay yan eh. Yung unang tipan, saka yung ikalawang tipan, parehong sa Israel ibinigay. Pero tayo, nasasakop tayo nung bagong tipan. Kasi po, yung lumang tipan, lipas na yun eh. Pakinggan nyo, basahin muna natin ang Hebreos 8:13. Ito po ang sinasabi sa talata. Doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan ay niluman niya ang una. Ayun. Nung sabihin niya na yung bago, niluma niya na yung una. Alin po ba yung lumang tipan na yun na sinasabi niya? Diyan sa 8 pa rin ng Hebreo, kapatid na Willie, kung alin ba yung unang tipan na yun. Ito po ang sinasabi dito pa rin po sa 8 at ang talata po ay 7 patuloy. Sapagkat kung ang unang tipang yaon ay naging walang kakulangan, ay hindi na sana inihanap ng pangangailangan ang ikalawa. Sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila ay sinabi niya, narito, dumarating ang mga araw sinasabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Huda. Hindi ayon sa tipang aking ipinakipagtipan sa kanilang mga magulang, ng araw na sila'y aking tangnan sa kamay upang sila'y ihatid sa labas ng lupain ng Ehipto, sapagkat sila'y hindi nanatili sa aking tipan at akin silang pinabayaan, sinasabi ng Panginoon. Sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sangbahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na yaon, sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito. Ayon, ang pagsusulatan pala ng bagong tipan sa puso't sa isip, kapatid na Willie? Opo. Samantalang yung una ay sinulat sa 2 tapyas na bato. Ngayon, kung ang tanong nyo, alin ba ang nananatiling kautusan na hanggang ngayon dapat nating tuparin, kailanmat hindi binago ng Panginoong Hesus, nananatili yun. Halimbawa, yung pangingili ng Sabat, binago ng Panginoong Hesus yun, hindi nananatili yun. Yung ikapo, yung pagbibigay na ikapo, nagturo siya ng panibago sa bagong tipan. Magbibigay ka ayon sa pasya ng puso. O hindi na tama ngayon yung ikapo. Pero halimbawa, may nabasa ka sa bagong tipan, o sa lumang tipan sa mga aklat ng lumang tipan, may nabasa ka ron na yung wag kang masyadong maging magpakamanunubo sa iyong kapatid. Yung masyado kang mapag-interes, Laki-laki pa na interes. Hanggang ngayon wala naman siyang sinabing pagkahalili nun. Hanggang ngayon, nananatili yun. Ganun po ang pag-aaral niyan, kapatid. Halimbawa, sinabi sa mga aklat ng matandang tipan na magsiilag sa dugo. Hanggang ngayon sinasabi naman magsiilag sa dugo. Di tuloy-tuloy yun. Pero, halimbawa, sinabi sa mga aklat ng matandang tipan na yung mangiling kayo ng Sabat, ngayon naman hindi naman sinasabi. Iba naman niya ngayong panahon natin. Ganun po yan, kapatid. Di ba po may nagtanong sa inyo dati na nasaan ang langit at lupa nang hindi pa nililikha ang Diyos? Ay, mali. Baligtad yata. Paki-rephrase mo, iho. Nasaan daw ang langit at ang lupa nang hindi pa nililikha ang Diyos? Mukhang mahirap yan. Rambulin mo, iho. Compose, iho. Compose. Nasaan po ba yung Diyos nang hindi pa nililikha ang langit at lupa? Di ba sabi niyo lupa? Nasa kanyang lupa. His earth. Ang tanong ko doon, nasaan yung lupang yun? Nasaan Nasaan po ba yung lupang yun? Hindi ko nga rin alam yun.
Basta ang nakalagay, ang nakalagay sa Biblia ay meron siyang kanyang lupa, his earth. Ngayon, kung ang tanong mo sa akin, nasaan yung lupa na yon? Nasa langit yun. Ngayon, nandun, beyond the clouds. Pero yung eksaktong lugar nun, hindi naman isinusupply ng Biblia yun eh. Kasi ang alam lang natin ngayon sa direksyon ng universo, our earth and the universe. Ibig sabihin ng universe, yun yung kalawakan na andun yung mga planeta, mga bituin, mga galaxies. Yan ang universe na tinatawag. Beyond that, hindi na natin alam eh. Pero meron pa. Higit pa dun sa alam natin, meron pa. Nasa unang Korinto yan, 2:9. Pakinggan mo, kapatid, ha? Ito po ang sinasabi po dito. Tatapwat gaya ng nasusulat ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ni narinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na mga nagsisiibig sa Kanya. Ayan, mga bagay na hindi nakita ng mata, hindi narinig ng tainga, hindi pumasok sa puso ng tao. Merong mga nakahanda ang Diyos eh. Hindi pa niya inire-reveal yun eh. Kaya, yun, hindi natin alam yun dahil hindi pa na i-reveal yun. Pangalawa ko pong tanong. Sige. Sa susunod ko pong itatanong, alam ko na po na hindi pinapakailaman ng Diyos ang desisyon ng tao. Tama po ba? Oo. Susunod ko itatanong, bakit po pinayagan kaya ng Diyos si Satanas maging masama? Hindi niya pinayagan. Bakit? Ginawa lang ni Satanas yung pagpapakasama sa kanyang sarili. Ang puso niya nagmataas laban sa Diyos. Kaya siya sumama. Para rin si Satanas, para rin kasing tao yan, may free will eh. Miski mga anghel, may free will din. Tinan mo, yung mga anghel, iniwan nila yung kanilang dating kalagayan, tapos kumuha sila ng mga asawa, nakasulat dun sa Judas. Kaya kung ang anghel may free will, ang tao may free will, pag gumawa siya, hindi kagustuhan ng Diyos yun. Ang gusto ng Diyos, gagawa ka with your own free will ng mabuti. Pero pag gumawa ka ng masama, sa free will mo ginawa, pero hindi gusto ng Diyos yun. Ganun ang nangyayari kay Satanas. Salamat po. Tatanong ko lang sana yung, kasi sa Katoliko, nangungumpisalo kami sa pare. Tatanong ko lang kung mababawasan ba o mapapatawad ba ng Panginoon yung kasalanan namin? Alam mo, wala namang batas ang Diyos na mababawasan ng kasalanan mo pag nangumpisal ka sa pare. Wala namang gano'n. Ang dapat, nangumpisal ka sa Diyos. Ano pong gagawin namin para makadirekta ho kami sa Panginoon? Ay, nakasulat sa Biblia, 32:5 ng awit. Basahin mo sa screen mo, ha? Pakinggan mo. Apa. Ito po sinasabi dito, aking kinilala ang aking kasalanan sa iyo, at ang aking kasamaan ay hindi ko ikinubli. Aking sinabi, aking ipahahayag ang aking pagsalangsang sa Panginoon, at iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. Ngayon, ang kasalanan, hahayag mo sa Panginoon. Mangungumpisal ka sa Diyos, tapos doon sa, sabi niya sa English, I acknowledge my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgressions unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sin. Ang sabi diyan, ano? At ang isa pa, yung nasa Santiago naman, Kapitulo 5, ang kailangan, mangumpisal ka, aminin mo yung kasalanan mo doon sa pinagkasalahan mo. Sa 5 at versikulo 16. Mangagpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan, at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Ngayon, confess your sins one to another, sabi. And pray one for another. Ang ibig sabihin, pag may kasalanan ako sa'yo, aaminin ko sa'yo. Pag may kasalanan ka sa akin, aminin mo sa akin. Yun ang paraan ng Diyos para malinis ang ating kasalanan. Kapatid. Maraming salamat sa mga nanood at sumuporta sa aking channel.